Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila at ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong patingaw na umaalingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayong araw ay isa sa pinakamagandang chapter sa buong Biblia. This is the hymn of love. Sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na mayroong maraming biyaya sa simbahan. Ang biyayang ito ay nanggaling sa Espiritu Santo at nakakatulong sa simbahan. Kung may hihingin man sila na biyaya, hingin nila ang pinakamaganda at pinakadakilang biyaya. At ano yon? Ang biyaya ng pag-ibig. Kahit na sila ay mayroong biyaya ng magsalita sa iba't ibang wika, kung wala naman silang pag-ibig, para lang silang batingaw. Kahit na mayroon man silang biyaya na magpahayag at makaunawa ng mga hiwaga at magkaroon ng malaking pananampalataya at malawak ang kaalaman, kung wala naman silang pag-ibig, wala silang kabuluhan. Kaya ang pinakadakilang kaloob ay ang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig?
Binigay ang mga praktikal na katangian ng pag-ibig. Matyaga, hindi magaspang ang ugali, hindi naghihinanakit, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Ang lahat ng mga biyaya ay nawawala. Pati na nga ang pananampalataya at pag-asa ay mawawala. Ang pag-ibig lang ang mananatili. Sa langit, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Nandun na tayo sa tabi ng Diyos. Patutupad na ang inaasahan natin sa langit. Anong gagawin natin doon? Magmahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa pag-ibig, mabubuo ang kaalaman natin at patuloy nating makikilala ang Diyos sa langit. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Una niya tayong minahal, kaya tayo nagmamahal sa kapwa. Inihingi ba natin ang regalo ng biyaya? At nagdarasal ba tayo na dagdagan at palawakin ang ating pagmamahal? Ipagdasal natin, Lord, teach me how to love. Sabihin natin palagi, I love you, Lord. Help me to love you more. Upang malaman kung tayo talagang mapagmahal sa kapwa, suriin natin ang ating sarili sa listahan ng mga katangian ng nagmamahal. Ako ba ay matyaga at magandang loob? Ako ba ay nagmamataas? Magaspang ba ang ugali ko? Ako ba ay makasarili o hindi makasarili? Hindi magalitin? Hindi nagtatanim ng galit? Ako ba ay nagagalak sa totohanan? Ako ba ay mapagbata? Mapagtiwala at puno ng pag-asa? Praktikal ang talaang ito. Dito masasabi kung tayo ay talagang nagmamahal. Kaya ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa tibok ng puso. Ito ay nasa praktikal na ugali. Salamat to Diyos sa biyaya ng pag-ibig na ipinunla mo sa bawat isa sa amin nung kami binyagan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gabayan mo kami na lumago sa pag-ibig. Pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.